Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna show you or I'm gonna share to you paano ba mag-apply ng Chinese visa dito sa Philippines with the new process. So recently, meron silang updated process ng pag-apply. Pakita natin step by step paano ba mag-apply. I recently applied and I recently got approved. So share ko lang sa inyo kung ano ba yung mga pinasa ko, ano yung mga ginawa ko. And sakto kasi naabutan ako ng bagong process. So ano ba yung mga steps na nadagdag and ano yung mga nabago from the old process. Without any further ado, tara, check natin. Umpisa natin sa requirements. Number 1 is the passport. Siyempre, dapat ang passport nyo is 6 months valid pa and meron siyang dalawa pang blank pages, no? Kasi kahit na sabihin natin na hindi pa siya may expire din, pero wala nang space, so magkakaproblema kayo dyan guys, no? Kasi doon didikit yung bagong visa for Chinese visa. Kung may expire na yung passport nyo guys, less than 6 months na may expire na, pwede nyo namang pa-renew yun, no? Kahit hindi pa siya may expire, punta lang kayo or magpa-schedule na lang kayo sa DFA. Actually, nire-recommend nga nila na 1 year before may expire yung passport nyo, is pwede nyo nang ipa-renew. So, para wala na kayong mga iisipin pa. Ayun, at least 6 months na valid na visa and may dalawa pang pages na blank pages. Next is photocopy ng passport ninyo, yung details page or yung personal info page, yung may picture. Pag pina-photocopy nyo naman yan, kasama dapat yung kabilang side, which is may kasama siyang, yun yung may signature. Kailangan nyo yun pag magpapasa na kayo sa KVASC or Visa Center, Chinese Visa Application Service Center. And kung papa-photocopy nyo siya guys, dapat naka A4 na siya, no, para consistent lahat ng mga documents nyo. Laging ano yun, A4 guys, no. Ang siguro maging exceptions lang doon is yung mga bank statements or yung mga wala kang control, mga galing sa mga bank, okay lang yun. Pero yung mga may control ka, ma-print, at least A4 lahat siya, okay? Next is yung application form, visa application form. Basically, you have to go to this website and kailangan nyo gumawa ng account. So, after you create your account, nandun na yung fill out yung form. Okay? Online yung fill outan yung form. And then, after nyo ma-fill out yun, automatic nyo naman gagawa nyo ng pwede nyo download yung PDF file ng actual form. And yun yung piprint nyo ng A4. So, mamaya i-walkthrough na lang natin kung paano mag-fill out ng form online. Next, kailangan nyo rin magbigay ng photo, no? Digital copy and 2 pieces ng passport size photo. Very strict sila guys sa photo size. Dapat 48 mm by 33 mm dapat siya yung size. Pakita ko na lang dito kung ano yung mga guidelines nila. Maraming guidelines dyan guys. Dapat naka front view ka, white yung background, dapat colored yung top mo, hindi siya dapat white, dapat colored or dark top. Dapat wala ring head covering and napakadami pang mga iba pang mga guidelines dyan. Nandito na lang sa screen, ilalagay ko na lang. So, dapat alam na yan ng mga photo center or mga photo clinic, photo studios, photo clinic. So, dapat alam nila yon. Usually naman may mga package yan sila. Bibigyan ka nila mga 4 pieces or 6 pieces. Depende kung magkano yun. And usually rin, meron silang ino-offer na digital copy. And usually din, may ino-offer sila digital copy for free or mag-a-add ka na lang ng additional fee. Could be via email or Bluetooth or kung ano man, kung ano yung process nila doon. Download nyo na lang itong guidelines and pakita nyo na ito dapat yung dapat eksakto siya. Kasi guys, kapag nag-fill out kayo ng form, kailangan, isa doon sa, actually yung unang-una ata yun kailangan yung mag-upload ng photo na. And pag-upload nyo ng photo, chinecheck na agad yun. Meron dong bilog na isasakto nyo dapat dito, dapat eksakto yun. Kung di siya eksakto, hindi siya accept. So, kaya dapat talaga eksakto yung mga dimensions na nakalagay dun sa guidelines. And again, yun yung sa digital and kailangan yung 2 copies or 2 piraso kasi kasama yun sa pagpapasa mo na ng requirements. Next naman is yung actual travel details, which is yung round trip ticket nyo, airplane ticket, and hotel reservation. Paano nyo isasubmit yun? Ako kasi, nung nag-apply ako, actually, yung sa akin kasi hindi siya seat sale, pero naka-promo siya. Mas mababa siya ng onte. Kaso, dahil nga first time ko mag-apply for Chinese visa, yung flex
na pwede mo siyang i-cancel and then magiging parang credits siya. Travel credits ba yun? Just in case na hindi ma-approve, pwede ko pa rin siyang magamit, no? Hindi siya masasayang. Pwede naman din kayong maghanap ng mga travel agencies. Kung sakaling hindi kayo makabook ng flight pa and nag-aalangan din kayo, pwede rin kayong pumunta sa mga travel agencies. Meron mga travel agencies nag-offer ng reservation ng flight. Nasa around 900 to 1,000 pesos yun. Maraming mga travel and tours na nag-offer nun. Ang important lang naman doon is merong papunta and then pabalik ng Philippines or paalis ng Philippines and pabalik ng Philippines and may pangalan ka doon. Alright? And then dapat yung tama yung dates nyo doon ha. Yung dates nyo, important nung dates nyo is dapat consistent. Dapat consistent yung dates nyo ng travel ninyo sa form, and then yung mga fill up sa lahat ng lahat ng documents nyo dapat consistent siya sa hotel, sa flight details, pati dun sa form kasi yung sa form lalagay nyo rin yung mga dates nyo na pagdating and then pag-alis. I suggest kung talagang hindi pa kayo makahanap ng flight, mag-Google Flights kayo guys, madali naman doon. Ilalagay nyo lang doon yung kung saan kayo pupunta, anong dates, and then, pakita ko na nga lang. Sa Google Flights, guys, pag pumunta kayo dito, search nyo lang, Google Flights. Yung from nyo is pa Manila, ang where to nyo is, kunyari, Shanghai kayo pupunta, lagay nyo lang dyan, Shanghai, China. And then, departure date nyo, kung kailan nyo gusto, kung kailan nyo talagang iniisip, and then, yung return date nyo, lagay nyo lang din. And then, mag-done kayo, search lang kayo dyan. And then, pag search nyo dito, guys, lalabas na yung pinakamura based doon sa nyo, no? Or yung pinaka-best. Kasi dyan yung pinakamura and then yung mga onting transfers, papakita niya dito yon. Ngayon, kung hindi pa kayo talaga sure sa date, di ba? For example, lalagyan nyo lang dito date grid. May kita nyo dyan, ano yung pinaka-magandang date na may mura pa. So, let's say for example, dito, mas mura to kaysa dito sa pinili ko nung una. Ito yung alis, ito yung dating. So, hanap pa ako, baka meron pa naman dito. O ito, mas matagal siya ng ilang araw para mas mapamura ka. 'Di ba? By doing this, pwede rin yung makita kung ano ba yung perfect dates nyo talagang makakatipid kayo. And baka magkaroon pa kayo ng idea kung ano ba talaga or ilang days pa talaga ang gusto ninyo magstay sa China. Pag nyo yung track prices, kung saan kayo nakalogin na Gmail ninyo, sisenda naman kayo niyan. Kung may changes sa prices, biglang bumaba, sisend kayo ng email niyan. Pwede din kayo mag-any dates para talagang sisend kayo ng magandang low price for the destination na gusto niyo. Alright? So, hopefully makatulong yan. So, but again, pwede kayo mag-ano nga sa mga travel agency para lang magkaroon kayo ng parang dummy ba tawag doon? Or basta may reservation, may flight reservation. Next, sa hotels naman, medyo madali na doon. Actually, kasi karamihan naman, if not, maraming nag-o-offer ng mga free cancellation. Usually, may kita nyo naman doon may cancellation, tas walang cancellation. Piliin nyo na lang yung may cancellation or free cancellation. Very, very straightforward kapag hotels. Basta don't forget na parehas yung date, yung sa flight and yung sa hotel, dapat mag-match sila. And may pangalan nyo. Dapat may pangalan nyo. Kasi kung walang pangalan ninyo, baka magka-problem tayo doon. Diba? Magka-problem kayo doon. Dapat may name nyo. Or at least kung may kasama kayo, andun yung name nyo. Kung mas magagawa nyo pa rin ng name nyo, mas maganda yon para at least wala ng question doon. Meron kayong flight reservation or flight itinerary. Meron din kayong hotel reservation. Dapat meron din kayong itinerary ng travel ninyo. So, madali lang actually gumawa ng itinerary. Kailangan wala namang specific format doon. And actually, ginaya ko lang din yung mga format nung mga nakita ko online. So, ito, share ko na lang din sa inyo. Ito yung pinasa ko. Edit nyo na lang siguro yung hotel. And sa hotel, lagay nyo na yung hotel. And yung mga dates, pag-uwiin nyo na lang. So, yan. Gusto nyo, halo-haloin nyo lang yung mga activities. Okay lang din naman yun. As long as nagmamatch itong itinerary na to sa flight details nyo and sa hotel accommodation nyo. Dapat lahat yan is consistent. Alright? Again, A4. Pag-print nyo na, A4 siya. Next on the list is, again guys, for first timers, pang first timers na mag-a-apply, kailangan nyo ng
mga ito. Marami to actually guys. Kailangan nyo mag-submit ng bank certificate with ADB and 6 months of your bank statements. Kasama na rin yung receipt guys ha. Kasama yun sa i-submit ninyo. Madali naman mag-apply, madali naman kumuha nun sa branch ninyo. Just make sure na meron yung kuning type of the account number of course, opening date, yung ADB nga of course, and kasama dapat yung receipt talaga guys, no. Wala namang minimum din na amount, pero parang rule of thumb na lang siguro lagi. Ako, for me, ang ginagawa ko is 10K per day. So sabihin natin 5 days ako doon, dapat at least may 50K ako sa bangko. Parang ganun yung ginagawa. Hindi naman siya standard, pero it works. And marami na rin ako nabasa na ganun din yung ginagawa nila. Kahit pa paano, wag magmukhang suspicious yung accounts nyo na parang bigla na lang nagkaroon ng pera. At least be, ano na rin, kung talagang kulang yung pera ninyo doon, plan ahead, siguro mag-transfer na kayo way back pa, no? Para at least hindi siya magmukha na parang naglagay ka na ng pera para lang pag-show money, di ba? Pero again guys, wala naman talagang sinasabi talaga sila na actual figures kasi may nakikita ako na mababa lang talaga yung ano rin nila naman ng bank pero na-approve naman. Pero just to be safe na lang siguro, at least yun nga yung tag 10K per day. And again, yung statements, kung ano lang available by the time na mag-apply kayo, yun na lang din yung hingin nyo. Basta 6 months yun guys. Next is yung BIR form or yung ITR ninyo or yung form 2316. Kung ano lang yung available na latest guys, no? Kung kunyari ngayon, 2025, usually yung latest naman na meron yan is 2024. Ngayon, kung wala pa kayo pa rin nun, submit nyo na yung pinaka-latest na meron kayo. And then, siguro gawa na lang kayo ng cover letter explaining kung bakit wala pa yung 2024. No? Para lang masabi nyo kung ano yung reason. Ayun, yun lang. Very straightforward naman yung sa BIR form, tax form. Next is yung COE. COE for your for employed. Kung di naman kayo employed, yung business registration certificate ninyo or business permit. For that, dapat kompleto rin yung details nun. At least, merong salary, and then, kung employee, kung COE, merong salary dyan, and yung length of employment ninyo. Dapat kompleto yun. Again, kung kulang yan, at least state nyo na lang yung sa cover letter, no? Kung walang salary doon, state nyo na lang na ganito, ganyan kasi. Or kung wala yung length of employment doon, lagay na rin guys, no? Kasi nakalagay yun sa guidelines nila, dapat meron nun salary and yung length of stay, okay, or length of employment. For business documents, general information na din name nyo dapat, and dapat you're one of the owners syempre doon sa document na yon. Same goes sa mga freelancers, no? For freelancers, alam ko meron pang may separate form, kailangan ng certificate of registration if you are a freelancer. Pwede pa kayo mag-submit ng iba pang mga requirements. Ako, nag-submit ako ng PRC ID ko because I am a licensed electronics and communications engineer or electronics engineer. Ayun, sinama ko yun. Meron akong photocopy ng front and back nun. And in-upload ko rin siya online. Yun yung bagong process nung mag-upload ka kasi ng documents online. Pinrint ko din yung return confirmation ko nung pinaka-last trip ko. From immigration, nag-i-email kasi yun sila. Hindi kasi ako nagpa-stamp nun. So, electronic na kasi yung ginawa ko nun. Pero nag-email naman sila. So, yung email, pinrint ko yun. Kasi kailangan din nilang, or kailangan mo rin i-present yung pinaka-last na entry mo sa Philippines. And in-upload ko rin yun guys. No? Kasama rin yun sa in-upload. Pwede pa kayong magdagdag ng iba pang mga supplementary, mga additional supplementary documents. Mamaya pakita natin ko yung mga in-upload ko online and kung ano yung talagang actual na pinasa ko sa application center. Iba pang mga relevant documents, pwedeng yung mga magre-represent ng economic condition nyo. Kung student kayo, any related document as a student, yung purpose ninyo. So kaya pwede kayong maggawa rin ng cover letter, no? Pero guys, just a reminder, if this is your first time applying for a visa, for a Chinese visa, hindi pwede yung urgent or express, ano ba yung isa? Parang rapid something. Hindi pwede yun.
kailangan siyang normal lang. Yung normal na process lang. Visa fees, sa mga visa fees guys, ayun, express and rush di pwede. Regular lang. Ang regular is ito yung updated from the website, single. So, kung first time mo, single ka lang and regular lang, 2898. Pero pagpunta mo mismo sa Visa Application Service Center, pwede kayo mag-avail ng VIP. Actually, yung VIP guys, sa mga 1.8 something na dagdag. Total na binayaran ko noon is 4,746 something. 1,800. Yan, lagay ko sa screen. So, nagpa-VIP kasi ako guys no. Kasi ang haba ng queue. Madadagdagan lang na 1,848 kapag nagpa-VIP. So, hindi ka sa regular queue, meron kayong sariling queue and actually kukunin na kagad. Mamaya explain ko mamaya. So, sa actual process. So, yun lang guys. Yun lang yung actual na mga kailangan ninyo i-submit. Question, paano pag student? Yes, pwede ka naman kahit students. Kung estudyante ka naman, kailangan nyo lang ng photocopy ng birth certificate nyo, syempre, with your parents' name. Photocopy ng passport ng parents nyo, and photocopy ng Chinese visa ng parents nyo kung meron. Kung wala, di wala. School certificate, kailangan nyo yun. Kuha kayo ng school certificate. School ID, photocopy nyo na rin. Ano pa ba? Minsan, marriage contract ng parents. Pwede rin ibigay. And affidavit of support. Notarized plus documents of parents, no? So, medyo mas marami, syempre, kapag below 18 pa. Yun yung consent ng permission to travel nung bata, no, from parent. Kung hindi kasama parent, no, kung may mag-a-accompany na ibang tao. Isa pa pala sa mga question, no, kung kailangan pa ba daw mag-provide ng proof of legal stay or resident status in the Philippines. Guys, actually, hindi na kailangan yun, no? Kung sa website nila, may kita nyo doon, pang number 3 siya. Pero 4N nakalagay applicable for applicants from third countries. Ibig sabihin yan, guys, mga foreigners sila na nasa Philippines na nag-a-apply to China. Kaya siya na sinabing third country. So, hindi nyo na kailangan mag-provide noon. Parang iba, magpo-provide pa sila ng mga parang bill na nakapangalan sa kanila, or credit card statements na nakapangalan sa kanila, or barangay clearance. Pwede nyo naman isama yun, no? Pero baka kasi ibalik lang din yun sa inyo. Kung Filipino naman kayo, hindi yun actually required, guys. Hindi ako nagpasa nung requirement na yun kasi may COE naman ako eh. Filipino naman yung ano ko, and lahat naman ng documents ko is nakapangalan sa akin. For ano lang siya, guys, no? For third countries lang talaga. People outside of the Philippines. Pardon, non-Filipino nationals na lang. Okay? So guys, ang next ko namang ipapakita sa inyo kung paano mag-register and mag-fill out ng form. So, enter nyo lang 'tong website na to dito. Okay? And then, tatanungin kayo kung saan kayo galing. Philippines. Piliin nyo yung Philippines. Kung taga-Philippines kayo. And then, isa lang naman yan. Manila lang naman yan. And take me to the website. Okay? So, dito guys, makikita nyo na dito yung mga kanina, di ba, yung visa category. Visa category, L lang naman tayo, tourism, usually. Kung may iba pa kayong reason, mamaya, nasa pag-fill out naman yun ng form. Dito rin yung mga fees, no? Again, for first-timers, ito lang tayo, no? Single, 2899, 2898. And then, ito yung breakdown din yan. Ito yun, no? Ito pala yun, no? Kanina, no? 1848. Kaparehas nito yung nadagdag na additional for the VIP. Pero pag tinutol nyo naman to sa kato, ito rin naman yan. Tapos, again, pag first timers, hindi pwedeng rush and express. Regular lang tayo. And yung double and mga multiple, saka pa yan, no? Dapat makapag-single ka muna bago makapag-double, and then dapat makapag-double ka muna bago mag-multiple. Yan ang sinasabi nila eh. Alright? Again, sample ng application form nandito rin. Ito yung itsura niya, ito yung mga print ninyo, ito yung photo na to, automatic na yan kapag in-upload nyo na yung photo nyo online. Mamaya papakita natin, and then auto-fill na tong mga to mamaya, no, kasi fill up nyo yung mga form mamaya. So automatic na fill out yung mga yan, mga details na yan. And then syempre itong details, itong ano na to sa dulo,
meron kang signature, merong signature dito, kailangan mag-signature dito. And yung date. Kung wala ka, kung iba yung tao na nag-fill out yung maglalagay dito ng details niya and mag-signature. Okay? So, going back dito sa front page nila, hindi nyo muna gumawa ng account. So, create account lang kayo. Madali lang naman gumawa ng account dito, guys. Create account. And then, you could use any email na available kayo. And then, password. Confirm your password and enter nyo lang yung code na isi-send sa email ninyo. And then, kiklik nyo lang naman tong send code, no? Pagka send code, lalagyan nyo yung email nyo dito, password, and then send code. And then, i-email na sa inyo yung code, ilalagay nyo lang dito, check nyo lang yan, dapat tama yung mga password nyo, and then create account. Very straightforward. Kung agency naman kayo, ito, pero hindi natin yan i-tackle yung agency, no? Iba naman yan. Alright, so mag-login lang ako guys kasi meron na akong account. So guys, kapag naka-login na kayo, punta lang kayo dito sa application form. Click nyo lang yan. And then guys, no, ito dapat Manila yan. Dapat Manila. And then, pagpasok nyo dito, ang unang bubungad sa inyo guys is ito. So, guidelines lang, no? Yung may mga asterisk, yun yung mga required kapag does not apply, not applicable ninyo. Don't forget to save, no? Kasi, pag di kayo nag-save, baka mawala yung mga nalagay nyo ng details. Pag na-submit nyo na, submitted na yun, di ka na pwede mag-change. So, make sure na tama lahat ng details na sinubmit ninyo. Okay? Pero sinasabi dito na baka mag-require sila ng appointment for video interview. Siguro pag medyo questionable yung mga documents ninyo. Hindi ko pa naman na-experience yan. Ang accept lang nila yung mga may travel in the next 90 days. Again, no guys, no, yung form na to does it not guarantee na ma-approve na agad kayo, no? Yung bagong process lang nila na dinagdag is kailangan ninyong mag-upload ng mga requirements online. Dati kasi wala yon. Dati pag fill out lang ng form. Pero ngayon, meron na ditong upload materials. Ito. Okay? Okay, dito sa first page, medyo marami kang kailangan fill outan dito. Syempre, ito, photo nyo. Upload nyo lang yung photo. Mag-sample tayo guys, no? Ito yung kailangan ninyong dapat sakto. Yung sinasabi ko kanina. Very specific sila dyan. Na dapat pag nilagay niyo yung oval na to, sakto siya sa mukha ninyo. So ito yung in-upload ko guys. Ito yung picture ko. And kailangan niyo lang isakto siya dito sa ulo niyo. Ayan. Kung makikita niyo saktong-sakto siya diyan, di ba? Okay, tapos pwede niyo i-zoom pa yan. Pero ito saktong-sakto na to ng pinaka maliit. And sakto niya sa taas dito sa ano ko. Sakto, di ba? Finish nyo lang yan, i-accept naman niya yan. Kung sakto, guys, no? Again, data page, kailangan nyong i-submit yan. Upload lang kayo dyan. Again, asterisk yan, no? So, required yan. Kailangan nyo mag-upload ng passport, no? Screenshot ng passport data. Kailangan, guys, no? Mababasa yung details ninyo dun. Kaya, ang i-upload nyo talaga is readable yung passport ninyo. So, after nyo mag-ano nun, automatic niyang madidetect. Be-blur ko na lang yung details ko dito guys, no? Pero, yan lang, i-confirm nyo lang na tama yung mga details dyan and then, accept nyo lang. Then, dito naman, automatic na yan eh. Ma-fill outan niya yan based dun sa passport ninyo. I-confirm nyo na lang, no? Country, region guys, syempre, ano tayo dyan? Philippines. PH. Philippines. And then, state. Ano ba yung state? Metro Manila. And then, kung anong ano kayo. Marital status nyo, kung single, kung married, kung single, nationality, ulitin lang naman yan. And then, yung ID number, pinrovide ko dito is yung Philippine ID natin, Phil ID. So, kunyari, 111-1111-1111. Ayan, sample lang. Kung may iba kayo nationality, yes nyo yan. Kung wala, no lang. Kung meron pa kayong other resident status, na permanent resident status outside Philippines, then ito, other nationalities. Passport information, guys, ordinary lang naman. Pero depende, no, kung baka hindi ordinary sa inyo guys. And then nandito na yung passport details nyo guys. Minsan wala tong place of issue, so type na lang dyan kung saan man yan, DFA blah blah blah, DFA kung ano man saan. So kung okay na kayo guys, save nyo lang. Ito naman sa next guys, type of visa. So kanina pinakita natin dun, no,
yung list. Lagay nyo lang dito kung anong type of visa. Family, work, di ba? Pero dito, i-cover na natin is tourism lang tayo, guys, no? Ngayon, dito sa individual tourist or group tourist, usually itong group tourist is for agencies, no? Pero kung hindi, individual lang tayo. Dito lang tayo sa individual. Again, guys, no? For first timers, normal lang, di pwedeng express. Okay? For first time applicants. Okay? So, wag yung tick yung express, guys. Visa validity, ang lalagay nyo lang naman dito, guys. Ako, ang nilagay ko is 3 months ang nilagay ko dyan. So, 3 months naman dito. And then, maximum duration of stay for application. Ang nilagay ko dito kung ilang days ako mag-i-stay. Nilagay ko lang dyan 8 days. Kasi 8 days ako, 8 days yung itinerary ko. Yung iba, nilalagay yung talagang maximum na allowed na binibigay. Parang 15 days ata yun. Pero ako nilagay ko lang dito, guys, is kung ilang days lang talaga ako mag-i-stay sa China. Again, single lang tayo, guys, no, pag first time. Again, don't forget to click save before proceeding to the next page, no? Kasi minsan nag-time out tong page na to. Number 3 pa lang tayo, guys. Current occupation. Lagay nyo lang dito kung ano yung occupation nyo. Yung magbiging best fit na lang sa occupation nyo. Kung may business kayo, business, student. So, kung wala dito, guys, or self-employed, kung wala, other na lang, specify nyo lang kung ano yung specific occupation nyo. Pero dito, kunyari, yan, company. This one, guys, medyo nakakalito to, pero ganito yan, guys, no? Ganito, guys, no? Work experience in the past 5 years. So, ibig sabihin, guys, anong ibig sabihin netong work experience in the past 5 years? Ang nalagay nyo dito, guys, lahat ng napagtrabahuhan nyo in the last 5 years. So, kung matagal naman na kayo sa work nyo currently, lagay nyo lang dito is yung from, kung kailan kayo nag-start doon. Kunyari, nag-start kayo is, ako kunyari, 2015, kunyari. And then, nag-start ako January. Huwag nyo na fill upan to, yung date 2. Kung currently, doon pa rin naman kayo nag-work. Right? Pero kung meron pa kayong ibang employee or meron pa kayong ibang pinag-workan in the last 5 years, kailangan nyo ilagay lahat dito, guys. I-add nyo dito. Okay? So, dapat, fill upan nyo yan. So, kung 2015 dyan, kunyari sabihin natin hanggang 2018 ka lang dito ng January. So, dapat dito 2018, sabihin natin nag-start ka naman dito February, and then yung current. So, dapat ganun siya, no? And make sure na kompleto yung mga naka-asterisk dito, guys, no? Name of your employer, address, telephone number, supervisor nyo, and number niya. Position and duty, hindi naman required, pero kung may information kayo, lagay nyo na lang din, guys, no? Kapag na-transfer na kasi yan sa actual form, meron siyang table. So, lagay nyo na lang din, guys. So, for example lang natin, the company, lagay natin kunyari, the company. Address niya is 3rd floor. Test. Telephone number, mangula lang tayo ng number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supervisor name is Mr. Sir. Number niya naman. Again, no, dapat tama yung mga lagi dito, guys, no. And then position, all around, duty, clerk. Kunyari lang, di ba? Then always save nyo and then next. So, fill upan nyo lang dito, guys, no, yung school nyo, diploma, degree, and then yung anong major. Optional naman siya, pero lagyan nyo na lang din, guys, no. So, kung ayan, high school or equivalent students, di ba? Undergrad, and then masters, doctoral. So, kung graduate ka ng college, dito ka. And then, lagyan nyo na yung school nyo. School bukol, kanyari. Then, lagyan nyo rito yung major nyo kung gusto nyo. Social engineer, kanyari. Yan. Social engineer. Again, guys, sample lang to, guys, ha. Lagyan nyo lang dito yung home address, phone number, and mobile number, email. Ako, guys, kahit hindi required, nilagyan ko na kasi para at least kompleto naman yung information, no. And then, father, lagyan nyo lang given name, nationality, date of birth. Then, ito. And ulitin lang naman yan for your mother. Family name, given name, nationality, date of birth, and kung galing in China. Kung meron kayong mga anak, no, lalagay nyo rin dito. And pwede kayo mag-add na mag-add. Kung di naman, not applicable nyo lang, guys, no. Not applicable. Ayan. And mawawala na siya.
Kung wala kayong relatives, ayan, pwede nyo save muna natin yan. Save natin. Ayan. Hindi ka pwede mag-next, no, guys, no, kaya hindi pa na pilapan. So, pilapan na natin ito ng kahit anong information para makapag-next tayo. Guys, ito family name to, guys, ha. Hindi to maiden name, no. Kung ano yung apelyido, guys. So, family name lang siya. Mama. Nationality. Philippines. Date of birth. Again, ganun din. Kaya yan na lang. Then, no mo na lang kung from China. Kasi pag nag-yes ka dyan, ayan, papakita mo pa kung anong, ano. Pero, case to case basis, no, kung naka-yes dyan, hindi kailangan nyo i-yes talaga yan, guys. Alright? Ganun din na sa father, no. Again, children, wala naman tayong children, so, in-NA ko na lang yan. Pero kung meron, again, guys, no, lagyan nyo lahat dito and mag-a-add kayo kung gaano karami. Okay? Delete na lang natin muna. NA. Okay? Again, immediate family, no, kung meron, lalagyan nyo rin dito. Kung wala, no nyo na lang. Save natin. Then next tayo. Next, itong information on travel. Very important to, guys, no. I-accept lang nila is for the next 90 days. So again, dapat yung details dito is parehas ng details doon sa sinasubmit nyo na mga forms or yung flight details na ibibigay ninyo. Okay? So, date of arrival, kung kailan kayo kailan kayo a-arrive sa, okay, date of arrival, kailan kayo darating sa China. So, 2025, ang month, automatic naman kasi yan, guys, no? So, for 3 months lang ipapakita niya. So, sabi natin 12, and then 1. Okay? Again, dito, hindi siya required, no? Hindi siya required field, pero, lagay nyo na rin kasi guys, kailangan nyo i-submit yung reservation nyo and meron namang number ng ship, ng flight doon. So, lagay natin dyan kunyari 5J, ano ba yung mga usually, ayan, 5J 67, ayan. And dito, guys, lagay nyo lang dito kung saan kayo pupunta. Kung Shanghai, type nyo lang dito. Kung Beijing, lagay nyo lang dyan, Beijing, no? Kunyari Shanghai, lagay natin Shanghai, ayan, Shanghai. Ito hindi naman siya required, no? Pero kung pwede naman siyang Philippine, no? Pero hindi siya, again, hindi siya required. Lagyan niya lang Shanghai din. Jinshan or kung saan man. Pero city lang important diyan, guys. City to stay, ayan, Shanghai din naman to. Depende kung saan yung hotel nyo, guys, no? Ayan. And then again, parehas lang to. Hindi, kahit huwag natin Philippine yan. Address to stay. This is yung address ng hotel ninyo. So, hotel address yan, lagay nyo. Hotel address. Yan. Tapos, date of arrival doon sa pag-i-stayan nyo, guys, no? So, usually naman, parehas lang yun. So, lagay nyo lang dito. The date of departure doon sa pag-i-stayan nyo. So, kung hanggang kailan kayo. So, sabi natin, ilang days ba nilagay ko doon kanina? 8, no? Sabi natin 8, 9. Hindi ko alam, tama ba? Dapat, ano yan, guys, dapat consistent. Sabi natin 8 din. Ayan. So, kung tatalon-talon kayo ng mga hotels, guys, kailangan nyo mag-add dito. Or, kung tatalon kayo sa ibang city, lagay nyo rin dito, guys. Kung balak nyong ibang-ibang city, mag-city hopping kayo, so kailangan nyong lagay doon. Ano nangyari dito? Itong date of departure, plain na to, guys, no? So, lagay nyo lang dito 8. Ayan, kunyari 8. Tapos, di naman required yan, pero lagay natin kunyari parehas ng flight. Okay, the city of departure, ganun din naman kung saan kayo aalis, no? Again, kung ano yung nakalagay sa flight details nyo, dapat consistent dito. Shanghai. Okay? So, ayun siya, guys, no? Again, hotel, city to stay, kung marami yan, add nyo lang dito. And then yung departure, dapat, yung arrival and yung departure, dapat parehas yan sa kung anong nilagay nyo na
flight details. Inviting person, kapag meron kayong invitation from someone from China, kung wala naman, not applicable nyo lang. Please specify, no, lilitaw yan guys, lagay nyo na lang dito ay not applicable. That is fine. Kasi naka-asterisk yan guys, no, so kailangan yung pilapan yan. Pero not applicable. Ayan, lagay nyo lang dito not applicable, no, kasi hindi naman siya lilitaw sa actual form. Pero required kasi siya, required value siya, no. Hindi ka makapag-next kung wala yan. Again, emergency contact. Kung sino yung emergency contact nyo, lagay nyo lang dito. Ayan, lagay nyo, mother. Tapos yung number niya. Maganda may email din. Lagay nyo na rin yung email. Para maraming information. Who will pay for this travel? Lagay nyo lang dito kung sarili nyo, kung may taong magko-sponsor sa inyo, or organization, company, or whatnot. Or family member kung underage. So, for now, lagyan natin self. Ito guys, kung merong tao na nagsishare ng passport with you. So, nakano naman dito, pero kung yes, lagyan mo na yung family member and kung ano itsura nila. So, usually naman naka-no yan, no? Save lang natin, then next na tayo. Teka lang, ano nangyari dito? Nagkagulo-gulo na, no? Next. Save. Next. May bug. Teka lang, delete muna natin. 2025. Nabura yung ano ko. Teka lang. Nagkagulo-gulo siya kanina kasi naglagay tayo tapos nag-delete tayo. Hotel address. Okay. Save. Next is previous travels. So dito guys, no, lalagay nyo lang dito kung ano yung mga previous travel nyo. Have you ever been to China? Lagay nyo lang dito no. Kung yes, edi yes. Previous Chinese visa. Kung yes, lagay nyo dito and yung anong type of visa, visa number, all of these details, no. Nakalagay naman dito kung anong type ng visa yan. Yung previous visa ninyo. Kung wala, no lang. Ayan, kung meron kang ibang visa from other countries, yes mo lang. Kunyari, meron ka for Japan, type mo lang Japan. Ayan, lalabas dyan. Korea, lagay mo. Ayan. Australia, kunyari. Lagay mo rin dyan. Oh. Okay? Lagay nyo lang dyan guys kung meron pa kayo. Okay? And countries visited in the past 12 months. Lagay nyo lang kung nakapag-traveling kayo sa other countries, no? Makakatulong yan guys na ilagay nyo lahat ng details na yan kung talagang nakatravel kayo, kasi ibig sabihin may kakayahan kayong mag-travel and nakakabalik kayo sa Philippines, so hindi kayo parang TNT or kung ano man, diba? Next na tayo, number 8, other information. Ito very quick lang to. Kung na-deny na kayo dati, lagay nyo yung reason. And then, ayan, kung na-cancel na siya before, yes or no, ganun din naman, parehas lang yan. Lalagay nyo yung reason. Illegally, di ba? Ayan, no? Lagay nyo, yung pag niyas nyo, again, reason. Serious mental disorder or infectious disease, yan, lagay nyo rin dito. Countries in the past were and may epidemic, nalagay nyo rin dito, yes or no. Ayan, medyo ano na to. Kung may training kayo ng special skills, no? Tapos, military, lagay nyo rin dyan. Kung na-yes nyo yan, dami kayong lalagay dito. Military na to. Tapos, yan, professional, social and charitable organization. Kung meron din, yes, lagay nyo dito or no. No na lang. Kung may kailangan pa kayong declare, lagay nyo lang din dito. Kung wala, no, save, and then next. Okay? Pag next nyo dito guys, declaration na lang to. Ito yung last page actually kung saan, di ba? Manila siya, dapat Manila yan. And then, confirm nyo lang, no? Na-understand nyo lahat, na tama lahat ang nilagay nyo dyan. Save nyo muna, and then mag-next kayo. Ngayon, this one. Next is yung upload ng materials. So, dito sa upload, yung una dito guys, no? Ang ano dito guys, hindi pwedeng PDF dapat photo siya. Basically, photo format. Photo siya, photo format. Dapat guys, no? Hindi siya PDF
only image format, no? Image format lang. Wala lang ibang other format. Kung na-print nyo na yung mga documents nyo, picturean nyo lang gamit yung phone and then upload nyo dito. Okay? Kung meron kayong scanned document, edi okay, yun na rin yung gamitin nyo guys, no? Basta hindi siya naka-PDF, dapat naka-PNG siya or JPEG. Alright? So, ito, agency for agencies naman to yung una. So, sila na yung bahala dyan. Pero kung individual naman, ito, very important to, no? Upload ninyo yung passport ninyo. Again, guys, no? Passport should have enough blank pages and yung validity niya is no less than 6 months. Okay? When submitting. Ngayon, ano pa yung mga kailangan dito? Ang dami, di ba? Ang dami pang space. Ang kailangan nyo ilagay dyan is mga visas. Kasi nga, diba, syempre, ano pa lang, no? Picture. So, ito, ang i-upload nyo dito is upload nyo dito yung i-upload nyo dito yung front page. Kung ano yung sasubmit nyo na photocopy, yun na rin yung itsura. So, picturean nyo lang din. Picturean nyo yung information page nyo na may kasamang may signature. Picture na nyo lang yun and then upload nyo dito. Ano pa yung mga dito na, ano pa yung mga kailangan upload dito? Upload nyo rin dito yung mga visas ninyo. Picturean nyo rin from your passport and then upload nyo rin dito. Okay? Ano pa yung mga pwedeng ilagay dito? Entry and exit, guys. Mga stamps. Stamps ng, kung nag-upload kayo ng visa for example, in-upload nyo yung visa nyo for Japan dito. Upload nyo rin yung entry and exit ninyo. Yung stamp nyo, lagay nyo lang dito. No, picturean nyo lang din. Kung naka-separate naman, kagaya sa South Korea, no, may separate paper yung visa. Again, ganun din. Lagay nyo lang yung soft copy dito ng picture. Upload nyo lang din dito. Again, yung entry and exit, no. Kung wala kayong stamp, doon papasok yung email from immigration. Ganito yung itsura niya. Takpan ko na lang yung details, pero ganyan yung itsura niya. Sinsan niya sa email kapag nag-electronic kayo. Di ko sure pala kung nagbibigay ng ganito kapag yung sa stamp. Pero kung wala kayong stamp, guys, dapat meron kayo talaga nito. Sisend yan sa email niyo. Picturean nyo lang yun and then upload nyo dito, guys. Tapos, ano pa ba ang kailangan dito? Yun lang naman. Proof of legal stay. Again, hindi to kailangan for Filipinos. Applicable lang to for foreign citizens na nasa Philippines. Okay? So, hindi na kailangan niya fill upan kung hindi naman kayo foreigner. Next is itong mga previous Chinese visa. Again, kung hindi nyo first time, upload nyo lang dito yung picture na nasa passport ninyo. For Filipino to and then for foreigners naman to ata. Pero skip na natin yan. Other declarations or statements. Wala yan. Skip din yan. Dito tayo sa first time requirements, guys. Ito yung mas importante, no? Dito naman sa first time requirements, no? Need nyo i-upload dito, again, yung mga sinabi ko kanina. Upload nyo dito yung bank certificate ninyo. Kasama yung receipt. Upload nyo dito yung bank statement nyo, 6 months. Kung kaya, sama nyo na rin yung receipt doon. Ako hindi ko in-upload yung receipt nun kasi mamaya explain ko, no? And then kailangan nyo dito yung BIR, yung income tax return ninyo or yung form, any tax form ninyo, i-upload nyo dito na available. And then COE, upload nyo rin. Again, guys, no, puro photo yan, no? Puro picture yan or scan document na image format, ha? And then upload nyo rin dito yung business registration kung kayo'y businessman naman. Anything yung mga binanggit natin kanina na requirements, kailangan nyo i-upload dito, guys. Picturean ninyo. Okay? Again, ito, optional naman to yung professional ID or student ID. Lagay nyo lang dito. Okay? Kung meron kayong mga kung meron kayong cover letter, guys, dito nyo rin siya i-upload, no? Usually, yung mga explanation sa cover letter is para naman sa mga documents na nandito rin. Alright? Ano pa ba? Ngayon, nagkaroon ako ng issue dito kasi yung statements ko is masyadong maraming pages. Kita nyo, guys, ilang items lang yung pwedeng i-upload dito. So, ang ginawa ko, guys, is kasi yung sa bank ko, yung isang page may limited lang na number of transactions. Imagine yun, 6 months yun. So, 6 pages na agad yun. Paano kung yung sa month na yun, meron pang maraming transactions so may ibang pages pa. So, ang ginawa ko, guys, pinagpatong ko lang sila na napagkasya ko sa isang file, sa isang picture.
So, ang nangyaring itsura niya is 8 pages siya actually. 8 pages siya. One is yung pinaka parang summary nung statement, and then 7 na puro transactions na. 7 pages na puro transactions. Ang ginawa ko guys, napagkasya ko siya sa isang summary and 3 na mga transactions. So, pinagkasya ko lang siya sa picture guys. Nag-work naman siya. So, kung ganun yung mangyari sa inyo guys, na maraming pages yung statements, napagkasya ko naman siya sa isang, actually yung isang picture ko, 3 papel yun, pinagpatong-patong ko, and talagang, as long as kita lahat ng details guys, no, ang printing nung sa akin kasi is naka horizontal siya. Kaya, ganun yung ginawa ko. So, nag-work naman siya. As long as readable pa rin siya guys kapag zoom yung photo. Okay? Other than that, kung meron pa kayong mga iba pang mga supporting documents, ito nyo rin ilalagay yun guys, no? Last but not the least, and another, ito yung talagang red. Actually, yun na yung talagang mga red eh. Yung mga talagang required. Yung sa passport page, and then, ito. Pero, isama nyo na dito guys, para ma-check na rin kagad nila. Especially itong portion na to guys, no? Kasi ito yung para sa mga first timers. Last but not the least guys is itong travel itinerary and reservation. So, madali na to guys, i-upload nyo lang dito yung itinerary niyo from the airlines. So, kung usually naman nasasend yan sa email ng itinerary, download nyo lang yon, then screenshot nyo, and then upload nyo dito. Usually meron din sa app, 'di ba? Screenshot nyo lang din 'yon, upload nyo dito guys. Just make sure lang guys na doon sa flight details ninyo may pangalan ninyo, and round trip dapat yan guys, papunta and pabalik, and then may pangalan ninyo. Kasi yun nangyari sa akin, nakalimutan kong i-send yung may pangalan ko dun sa flight. Ang na-send ko lang is round trip papunta and pabalik, pero wala yung next page which is andun yung pangalan ko. Tumagal ako tuloy na-delay ako ng 1 day, kumbaga. Kasi sinubmit ko yon, na-review nila kinabukasan, sabi nila incomplete kasi wala yung name ko doon sa flight details. So ayun. So make sure lang guys na nandun yung name nyo dun sa flight details para wala na kayong maging problem. Actually yung kasama ko na isa, yung friend ko, pinasa niya is same din na sa pinasa ko, pero hindi naman hinanap sa kanya yon, yung name. Pero guys, just to be sure, 'di ba? Para lang sure na pasok sa bangayan, para sure lang na wala nang problem, isama niyo na yung name niyo doon. Round trip, papunta, balik, may name niyo dapat. And of course, dito rin yung itinerary niyo, yung sample itinerary natin, no, na pinakita kanina. So, yun yung ilalagay nyo dito. And then, yung hotel din na booking. Usually naman, pag nag-book ka sa hotel, nag-i-email din yan ng itinerary. Screenshot nyo lang din yun. Same kung ano yung mga piprint nyo guys. Screenshot nyo lang or picturean nyo lang gamit yung phone, and then upload nyo dito. Once you're done, save nyo lang yan guys, and then mag-next kayo. Hindi pa ako pwedeng mag-next kasi hindi ako nag-upload. Pero yung last naman dito guys, basically re-reviewin lang yung mga, yung kanina, yung 1 to 8 kanina, i-reviewin lang ulit yon. And then yung declaration, papakita ulit yun doon, i-reviewin din ulit. Pakita ko na nga, ito yung actual na application ko guys, na sinend ko. Magkakaroon ng barcode dito pag meron na kayong application. After doon, submit nyo lang yung form, and then lalabas na yung payment screen guys. Ito yung tsura ng payment screen guys. So, ito yung tsura niya guys, no? Pag submit nyo, are you sure to submit your application, blah blah blah. Pagkatapos yung i-review, confirm nyo lang yan, and then pag next nyo guys, dito na yun sa payment screen. Ngayon dito guys, again, hindi kayo pwede mag-express kung first time niyo. Normal lang yan talaga. And then, kung paano siya ko-collect, isa lang naman yung button dyan. Pupunta ka sa Visa Center. And then VIP service guys, itong VIP service, ayan nakalagay dito, no? Car service extra 1848 extra fee will be charged, no, kung VIP service. Hindi ko yan tinik eh, no? And then offline payment, cash yan guys, no? Pagdating nyo doon, cash yan. Submit nyo lang guys. Magiging pending payment yan guys, no? Kapag hindi nyo tinuloy dito.
So, kung nakita nyo sa status ninyo, punta kayo sa status, kunyari ito yung sinabit ko last time, and create ko siya ng October 14. Sinabit ko siya din siya actually ng October 14, pero nga sabi ko kanina guys, pinalik sa akin, nag-email sila nung October 15, nag-email sila na kulang yung details ko doon. Kailangan kong pumunta dito, bumalik sa website, and then i-upload yung missing na details. Kaya nagkaroon ulit ng submission date na 15. So, ayun. Sa akin kasi online review completed, no, ito yung lalabas kapag tapos na yung review. Pero after ng ano yan, magiging waiting for confirmation yan, or after nyo ng payment dyan, under review pala siya guys, under review. Yung sa akin, hindi siya rejected yung sa akin parang, or additional information needed. Basta iba yung nakalagay dun sa akin, hindi ko lang matandaan kung ano yung exact. Then wait lang kayo for tomorrow. Okay? 14 nagpasa ako. 15 naka-receive ako ng email na kulang yung details ko. So sinabit ko rin agad yon. 16 wala akong na-receive. And then 17 na-receive ko na online review completed na yung sa akin. So once na maging online review completed siya guys, i-click nyo lang yung view. And then pwede nyo nang i-download yung application form. Save as PDF nyo lang yan. And then download nyo na. Print nyo na yon. Don't forget to sign yung 7th page. No? May ma-receive kayong email guys. Dun sa email, andun yung confirmation. Visa application certificate basically. So dun sa visa application certificate, ito yung itsura ng visa application certificate. So binlur ko na lang yung mga details. Pero basically, ito yung kailangan yung i-print. A4 din guys I-print nyo siya kasama noong application form nyo. Kasi ito yung hahanapin guys sa front desk. Ayan guys. Ang sabi niya guys, pag na-approve na yung application nyo online, please proceed agad sa Visa Processing Center kasi magiging invalid daw yan after some time. Hindi ko maalala kung saan ko nakita yung date. Pero guys, kung na-approve naman na kayo online, punta na rin kayo kaagad dun guys, no? So, after nun guys, process naman, very straightforward. So guys, once na tapos yun na yung once na meron kayo lahat, na-print nyo na lahat, na-print nyo na yung form, na-print nyo na yung visa certificate, visa application certificate, kailangan nyo na pumunta sa Visa Application Service Center. Dito siya located sa Makati. Ito yung address niya. Malapit lang siya dito kung manggagaling kayo sa Glorieta, Greenbelt, diretsuin nyo lang yung Padilla Rosa, mapupuntahan nyo na kagad yung building. Kung manggagaling naman kayo, pwede din kayo sa kabilang side sa Ayala side. Kapag napuntahan nyo na yung China Bank, and then yung Moment, nandun na yung building na yun guys, yung sa may Moment. Actually yung sa Moment, yun yung building mismo. Ito yung itsura ng building. And then sa likod, pwede rin naman sa likod, no, kasi doon yung parking sa De La Rosa parking sa likod. So kung may sasakyan kayo, pwede kayong mag-park doon. Alam ko hindi na pwede mag-park sa mismong building, kahit visitors. So doon kung mag-park kayo, De La Rosa parking, or baka dapat sa mall na lang kayo mag-park. Pero ako, nag-commute lang kasi ako guys. Naglakad ako nung umaga papunta doon. 9:40 sa building. Medyo naligaw pa ako ng slight, pero ayun, medyo nakakalito kapag doon ko na sa harapan. Pero ayun, ang palatandaan ko, China Bank, kapag nasa Jollibee na ako, lumagpas na ako, ibig sabihin. So, China Bank, Moment, pasok dun sa may building. Pagpasok nyo sa building, guys, may guard dun, and kailangan nyo lang mag-sign dun sa log form. Wala na kayong kailangan i-provide guys, no? Kailangan nyo lang mag-sign doon. Yung oras, yung name nyo, purpose, yung China, and then visa, then signature. After nun, diretso na kayo sa elevator. Kung magagaling naman kayo sa may likod, sa parking, ganun din, meron din log doon sa may labas. Same lang din, no? Lagyan nyo lang yung time, name, purpose, and then signature. Again, 6th floor, no? Doon sa 6th floor, kayo pumunta. Pagdating nyo sa 6th floor,
Bawal na kasi mag-record dun guys, so hindi na ako nag-record. Basically, meron lang din ulit dun guard. Dalawa yung pag-fill upan dun guys. Isang for application and isa for claiming. So, doon kayo sa left kasi dun yung mga mag-a-apply pa lang. Dumating ako dun ng mga 9:40 nga, no? 9:41, nandun ako sa taas. And then, may machine dun na lagay nyo yung parang pang airport conveyor, lagyan nyo yung gamit nyo dun, and then dadaan kayo dun sa machine na metal detector. Tapos, ayun na, yun lang. Wala namang bawal na dalin dun. May dala akong bag, may dala akong power bank, dala akong phones. Ayun lang naman yung dala ko. Nung nag-claim naman ako, may dala akong laptop. So, hindi naman din siya bawal. Pero, hindi na kayo masyadong dala ng maraming gamit siguro, no? Kung pupunta kayo dun. Pagpasok dun guys, ang unang-unang pupuntahan nyo is yung front desk. Sa front desk, iabot nyo yung visa confirmation certificate, no? Yung galing sa email na pinrint. After nun, tatanungin ka kung normal lang ba or yung VIP. Normal processing ka lang. So, sa normal queuing. So, ang tatanong sa inyo doon kung normal process lang or VIP. Yung VIP, may sarili siyang pila, basically. Yung una kong sinabi doon is normal lang kasi, okay, normal lang ako. Kasi tinanong ko, magkano additional? Magkano additional is 1,848 nga, yung kanina, no? Yung kinumpit natin. So, sabi ko, ay, medyo mahal pala. So, bigyan ako number. Number ko nun is I0071. Pang 60 plus ako nun. Kasi may mga tinatawag na dun. That time. Kinuha ko yung number. Punta na ako sa gilid. And then, ayun nga, may screen dun. And then, marami dun mga counters. Mga 22 counters ata yun. And, nandito yung cashier. 1, 2, 3 yung receiving. Releasing. And then, counter 4 yung... Actually, 1, 2, 3, 4 ata yung cashier. Pero laging number 4 yung may nagbabayad. So, yun. Nakikita ko doon sa screen. So, nag-stay muna ako doon. So, mga 45 siguro. 9:45 nakuha ko yung number ko. And then, mga 10 na. Parang ang nasa screen pa lang is I0009. Sabi ko, uy, tagal. Matagal pala siya, guys. Kasi pang ano pa ako. So, kinukompute ko siya. Kasi nung nakuha ko yung number ko, ang pinaka-latest nun is I0007. So, in 15 minutes, ganun pa lang yung galaw. Kaya sabi ko, nako, and that time, kailangan ko pa pumasok. So, wala akong time maghintay. Baka kasi umabot ako ng after lunch pa. So, bumalik ako sa may front desk. Binalik ko yung number. Sabi ko, ate, pwede bang VIP na lang ako? Sige, magbayad na lang ako ng 1,848 ba yun? So, ayun, binalik yung number. And then after nun, kinuha niya na rin lahat ng papers ko. Kinuha lahat, as in lahat ng ano ko, buong folder ko kinuha niya. Binalik niya lang sa akin yung lagayan ko ng mga picture. Kinuha niya lang is 2 copy. And then, ayun na, kinuha niya lahat. And then, ayun, pinaupo niya ako dun sa upuan ng mga VIP sa kaliwa. May mga upuan dun for VIP. Walang binigay na number kasi tatawagin daw yung name. So, after nun, mga 10 minutes lang siguro, or less than 10 minutes, tinawag na yung name ko. Punta daw ako ng counter, ganito. And then, punta lang ako dun. And naabutan ko lang din yung nasa counter is check yung files ko, nilalagyan niya ng red ball pen, parang binibilog-bilugan or something, ginagawa niya. And then, ibinalik niya sa akin yung Korean visa ko, kasi pinrint ko rin yun. Binalik sa akin yun. And then, binalik din sa akin yung birth certificate ko. Naligaw yung birth certificate ko. Nandun pala yung nawawala akong birth certificate. Ayun lang. Yun lang binalik sa akin. The rest ng pinasa ko, inaccept naman. Wala akong cover letter, guys. No? Hindi ako gumawa ng cover letter. Dun sa Korea ko na visa and sa Japan visa ko dati gumawa akong cover letter. Pero dito sa Chinese visa, hindi na ako gumawa ng cover letter. And approve naman ako, guys. No? Pero hindi ako gumawa kasi wala rin naman akong kailangan i-explain. Kasi chinecheck naman nila yun kung may mga kulang and kung may kulang doon and kailangan mo i-explain, kailangan mo ng cover letter. Kailangan mo ng dapat prepared ka na early on. Kaya nga sabi ko nung una, kung mayroong mga inconsistencies, kung may mga kulang doon sa mga information, sa mga documents nyo, gawan na kayo agad ng cover letter. Para hindi na kayo mahirapan pa doon kasi although may computer doon, gagawa pa kayo, maubos pa lang yung oras nyo, guys. No? So, ayun. Saka, I'm pretty sure pag nireview online yun, may kita rin naman may kulang. So, baka paggawan din kayo ng cover letter.
So, kasama na lang din i-upload nyo yung cover letter dun sa upload documents. And after nun, mayroon lang binigay sa aking papel na mahaba. Nandun yung mga parang mga information ng mga payments, and then dun yung VIP. So, pinapirma lang sa akin na, yun nga, may VIP doon na 1848. And then, nag-sign lang ako doon. And then, after nun, binalik ko yun sa kanya. Binigyan naman ako ng 2 papel. Yung isang papel is for yung parang receipt, tax invoice. And yung sa tax invoice, ito, lalagay ko sa screen, i-blur ko na lang yung ibang details. Pero basically, nandun lang naman yung yung time, cashier, kung anong cashier, yung pick-up number, yung pick-up form number, and then kung magkano yung binayaran ko. So, nandun din yung breakdown nung binayaran ko, kaya siya umabot ng 4,746. Okay? So, yun yung isa. And then, yung isang papel naman is for the pick-up form. Nung sa pick-up form, nakalagay naman din doon, ito siya sa screen, nakalagay din dito kung ano yung date na kailangan bumalik. And sinabi na rin naman yun, sasabihin din naman sa inyo guys kung kailan yung tentative date na pwede na kayong bumalik. Actually, hindi na siya tentative, yun na yung actual date eh. Parang wala namang, parang kung ano lang yung date na nilagay nila, yun na lang din yung date na bumalik ako. So, ayun, yung different information lang naman yun doon, and ayan, sa screen, no, yun ko lang din. May mga stamp din yun, guys. Pick up form, basically. Okay? So, 2 papel, and bibigyan ka rin nila ng papel para sa payment. Yung Q number. Parang Z something, blah, blah, blah. So, ayun, after nun, tayo na. And then, lumabas ka agad sa screen kasi yung yung number ko for payment. So, diretso na rin ako ng payment counter for payment na is, ayun, 4,746. Cash lang sila guys. So, cash pinayad ko. Sakto may pera ako nun. Actually, sakto yung pera ko nun guys. Wala natira sa pera ko. Yung pera ko nun sakto pang pamasahe na lang. Kaya, kung pupunta kayo doon, sobrahan nyo na lang yung pera nyo guys. Kung sobrang daming tao, kung nagmamadali kayo, pa-VIP na lang din kayo kasi mas mabilis yun sa VIP. Ayun guys, so 1,848 lang yung binayaran ko dun sa additional na VIP. Okay? Then after noon yun, nagbayad, and then tapos na. Nagbayad ako. That is October 20. Remember guys, no, una akong nag-submit October 14. Kinabukasan, na-review nila October 15. Kulang daw yung details ko. I-upload ko daw yung kasama yung name sa flight details. And then October 17 pa naging online review completed. Doon ko lang siya na-upload. Doon ko lang siya na-download. And na-print yung mga papeles ko. And then Monday, saka lang ako pumunta ng visa center para mag-submit ng papeles. And then, ang date na nakalagay doon for collection is October 23. So, mabilis lang yung niya, guys, no? Thursday lang. So, after 3 days, nakuha ko rin kaagad. So, yung naman, guys, yung releasing naman, mabilis lang siya. Mabilis din naman yung releasing. So, ganun din, no? Inagahan ko rin. Dumating ako doon, mga 9 something din. Mga 9 din ako dumating. Mga past 9 din ako dumating. Same process. Sa guard, log. Dibutan ng 6th floor. Nag-log ulit. Pero this time, doon ako sa right side nag-log. Kasi doon yung for receiving. Or receiving collection. And then, after nun, ganun ulit. Scan. And then, diretso doon sa front desk. Sa front desk, ilapapakita nyo lang naman doon na for receiving na kayo or for pick up na kayo. So, bibigyan kayo ng ibang number. Okay? Queuing number. P ata yun eh. P something. Kalimutan ko na kung P ba yun. So, yung counter for pick up is yung 1, 2, 3, 4. Naghintay ako ng mga 15 minutes siguro kasi madami ring tao that time. And then, after 15 minutes, tinawag na yung number ko. Mabilis lang din guys. Bibigyan nyo lang yung mga papers, yung 2 papel nyo. And then, babalik niya sa inyo yung invoice. And then, ayun na. Bigyan niya sa yung yung inyong passport. Then, kayo na bahalang mag-check kung denied or approved. Ayun. After nun, wala na, umalis na ako. Tapos na eh. Diba?
So, yun lang guys. Yun lang yung naging process. So, ano ba yung nabago? Ang nabago lang is, dati kasi wala yung upload documents and wala yung visa certificate, visa application certificate na sinasend sa email. Ngayon, kailangan nyo nang i-upload lahat ng mga requirements online. Upload nyo lahat yon and then re-reviewin nila online din yun. Siguro para mas mapabilis yung pag-check nila ng mga requirements and pagdating nyo ng actual sa application center, minimal na lang yung checking nila. So parang, since na-check na to online, mabilis na lang yung checking nila doon. Dapat, di ba? Kasi para yun nga yung purpose nun, para meron ng pre-checking, pre-scanning, pre-screening. As long as same yung send nyo guys, no? Same yung mga sasubmit nyo guys, no? Kasi kung iba naman yung sasubmit nyo, edi wala rin, di ba? Umubra yung, di ba, yung mga screenshot ko ng statements, umubra naman siya nung mga pinagsama-sama ko. Kasi eventually, sasubmit ko naman yun na isang buo eh. So, lahat naman yun masasubmit ko. And again, yung resibo, no? Actually, yung sa upload, ang na-upload ko lang doon sa upload, sa online, is yung receipt ng certificate. Yung, hindi ko na na-upload yung receipt ng statement. Pero nung pasa na ako sa Visa Center, in-include ko na lang din yun. Ano pa ba? Wala na eh. Ayun, tas binalik lang din naman nila yung mga visa, tapos yung iba naman, as long as lahat ng in-upload ninyo is same lang sa sinubmit ninyo, wala na maging problem doon. Hanggang guys, no, may computer doon, pwede kayong mag-access doon. I think, meron ding hiwalay na computer for VIP. Parang pagkakatanda ko may sariling computer yun eh. Pero alam ko meron ding computer for normal. Ayun lang. So, ayun guys, no, medyo comparing sa Korea or Japan visa, kasi meron akong both multiple entry for Korea and Japan visa. I'm not sure kung nakatulong siya sa pagkaka-approve. Siguro may naging ano rin siya kasi, meron na siyang application, meron na siyang visa for these two countries. Kaya siguro na-approve din. Pwede. Pero if wala naman yon, siguro just stay consistent on all of your forms, all of your documents. Make sure na consistent sila. And kung talagang gusto nyong mag-additional, no, kung wala kayong visa before, first time yung mag-travel talaga, gawa na kayong cover letter, talagang may express nyo na yung intent nyo to go to China. Kasi, di ba, the more information you give na ma-prove na wala kayong gagawing ibang bagay doon or hindi kayo mag-TNT, di ba, the more na high chance na mas ma-approve kayo. So, ayun. So, ayun lang guys, medyo mahaba, sobrang haba na itong video na to, pero hopefully, nakatulong siya doon sa new process. Again, no, itong new process na yun, yung week lang ng October 13 nag-start, which is, di ba, yun, nagpasa ako 14, so parang kinabukasan lang. Nabutan kami nung new process. Pero, good thing naman is, naging okay naman siya. And nabutan din kasi holiday, alam ko may holidays din time na yun, kaya, feeling ko kaya rin sobrang daming tao is naipon yung mga applicants and given yung bagong process, kaya siguro that time na nag-apply ako is maraming tao. Agahan nyo na lang siguro no pagpunta. Ang business hours naman nila is Monday to Friday 9 to 4 p.m. So, of course, syempre, except for holidays and kung may holiday din sa China, hindi sila pumapasok. So, dapat aware din kayo, no? Punta nyo, nasa ano naman yan eh, sa website naman nila yon, na-announce naman nila kung mag-holiday sila. So, yan guys, no? Hopefully nakatulong tong video na to. So, I'm very excited sa Shanghai trip. December, yung trip namin doon. And, yun, hopefully, tingnan natin kung tatry ko rin i-vlog yung magiging experience ko sa Shanghai, China. So guys, no, sana nakatulong tong video na to. Kung meron pa kayong gustong i-share, no, comment down below lang kung ano pa yung may mga questions kayo, clarifications, comment down kayo guys, no, kung alam ko yung sagot, baka masagot ko. Comment lang guys sa baba. And guys, thank you for watching and see you again on my next video. Ayos ba yan?